Kabanata 1771. Pagkuha ng Cutter Armor. Parehong nasugatan sina Tyr at Vlad. Habang hindi pa sila nakakapagpasya kung sino ang mananalo, nasira ang Willbreaker, na nagdulot ng matinding suntok sa ego ni Vlad. Sa isang kalabog, hindi nagawang mapanatili ni Vlad ang kanyang balanse at muling bumagsak sa lupa. Sa puntong ito lamang nang ahas si Ralph at ang kanyang mga compound na lumapit sa kanya. Si Tanya naman ay sumugod kay Tyr at tinulungan itong bumangon sa lupa. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Tanya sabay yakap kay Tyr. Mabuhay! Ngumiti si Tyr kay Tanya. Mabuti. Kumuha si Tanya ng tableta sa bulsa at itinapat sa bibig ni Tyr habang nagsasalita. Bilasan mo at kainin mo ito, utos niya. Partikular na hiniling ni Senior Belisarius na ibigay ito sa akin ng Panginoon bago ako umalis. Magagamit mo daw. Mukhang nakita na niya ang laban ngayon, kaya inihanda niya ang tabletang ito para sa iyo ng maaga. Wala nang pakialam si Tyr sa lahat ng bagay sa ngayon. Paimpel niyang nilunok ng buo ang tableta. Pakiramdam niya ay bumuti ng husto ang kanyang paghinga matapos itong lunukan, ngunit ang kanyang mga pisikal na pinsala ay nangangailangan ng oras upang gumaling. Nag-aalala siya na mahihirapan siyang makarecover sa maikling panahon. Tyr, ngayong sira na ang Willbreaker, tanging ang Celestial Blade na nasa kamay mo pa ang buo. Gusto mo bang ipagpalit ang Celestial Blade mo sa Cutter Armor? Tanong ulit ni Vulcan. Of course I do, sagot ni Tyr sa mahinang boses. Sige. Nang marinig ni Ralph at ng iba pa si Vulcan at Tyr na nag-uusap, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Papasok na sana si Ralph sa Atelier at sapilitang kukunin ang Cutter Armor nang pigilan siya ni Vlad. Sinabi niya, dahil natalo ako sa taya, aaminin ko ang aking pagkatalo. Pero young master, magsasalita pa sana si Ralph nang mapansin niya ang mukha ni Vlad na biglang nagdilim. Ralph, may problema ka ba sa pag-unawa sa utos ko? Tanong ni Vlad. Wala. Naiintindihan ko, young master. Walang ibang pagpipilian si Ralph kundi utusan ng isang tao na tulungan si Vlad na bumangon at mapait na umalis dala ang kalahati ng naputol na espada. Ang Cutter Armor ay tuluyang nahulog sa mga kamay ni Tyr. Siya ay malubhang nasugatan pagkatapos ng pakikipaglaban kay Vlad dahil nakaramdam pa rin siya ng labis na panghihina sa kabila ng paglunok ng tableta ni Tanya. Ihatid mo na si Tyr para magpahinga. Utos agad ni Vulcan. Dalawang miyembro ng pamilyang Iron ang dumating upang mag-alok ng kanilang tulong sa pagpapadala kay Tyr sa guest room, ngunit ang huli ay tumanggi. Sabi ni Tyr, Tanya, lend me a hand. Let's go grab the Cutter Armor first. Sigurado ka bang makakatagal ka? Malakas na pagtataka ni Tanya habang pinag-aaralan si Tyr. It's not a big deal. My injuries are nothing, matigas na sagot ni Tyr, may pilit na ngiti sa labi. I feel much better after taking the pill. Okay. Hinawakan ni Tanya si Tyr sa isang kamay at ang Celestial Blade sa kabilang kamay. Pagkatapos ay sumama sila sa Vulcan at sa iba pa sa Iron Atelier. Ang Cutter Armor ay nasuspine pa rin sa hangin sa loob ng Atelier habang nagpapalabas ng malamig na liwanag. Tyr, hayaan mong tanungin ulit kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang ipagpalit ang iyong Celestial Blade para sa Cutter Armor? Pinilit ni Vulcan na itanong ang parehong tanong ng paulit-ulit para lang makasigurado. Senior Vulcan, pumunta kami dito para lang sa Cutter Armor, sagot ni Tyr, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Na-offend pa nga namin ang mga bulge sa pagsira sa Willbreaker nila. Syempre gusto ko yung Cutter Armor. Okay. Sa wakas ay tinanggap ang sagot, nagpunta si Vulcan upang personal na makuha ang Cutter Armor. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa isang kahon na bakal. Ang deadline ay nasa 3 buwan. Kung hindi mo ibabalik ang Cutter Armor sa panahong iyon, ang Celestial Blade ay magiging sa pamilyang Iron magpakailanman. Bilang karagdagan, pag-aaralan natin ang Celestial Blade nang hindi ito nasisira. Kung sumasangayon ka sa mga tuntunin at mga kondisyon, maaari mong iwan ang iyong thumbprint sa kasunduan at lagdaan ito. Sa sinabi nito, inutusan ni Asger ang isang tao na mag-print ng isang kontrata at ipakita ito kay Tyr. Saglit itong sinulyapan ni Tyr sa kawalang pagdadalawang isip na pinirmahan ang kasunduan. Matapos makumplito ito, ibinigay ni Tanya ang Celestial Blade kay Asger, habang si Vulcan naman ay ibinigay sa kanya ang Cutter Armor.
Pagkatapos ng palitan, nag-alok si Vulcan, "Tyr, dahil hindi ka maganda sa ngayon, bakit hindi ka magpahinga sa aking manor ng ilang araw bago ka umalis?" "It's okay. Time is running out. We appreciate your kindness very much, Senior Vulcan," magkasabay na sabi ni Tyr at Tanya. Nang makitang ayaw ni Tyr at Tanya na manatili, hindi na sila hinikayat ni Vulcan. Nagmamadaling bumalik sina Tyr at Tanya sa hotel pagkatapos kumain ng tanghalian sa Iron Manor noong tanghali. Pagbalik sa hotel, binuksan kaagad ni Tyr ang kahon na naglalaman ng cutter armor at kinuha ito sa kahon. Ang baluti ay madilim na pula pagkatapos lumamig. Labis na lamig ang naramdaman ni Tyr nang hawakan niya ito, na para bang nahawakan niya ang isang block ng yelo. "Subukan mo at tingnan kung magkasya," mungkahi ni Tanya mula sa gilid. "Hindi na kailangan iyan," sagot ni Tyr. "Ang laki kasi ng body type ko, kaya dapat walang issue sa suot." "Sa tingin mo kailan tayo aalis? Sigurado ka bang ayos lang ang kalagayan mo?" tanong ni Tanya pagkatapos ng maikling paghinto. "It's nothing major," sagot ni Tyr. "Ngunit hindi na ako makakalaban ng isa pang matinding labanan anumang oras sa lalong madaling panahon. Kung hindi, malalagay ako sa malaking panganib. You should take a break. I'll pack up and book you as a direct flight to Hellsby." "Okay." Ibinalik ni Tyr ang cutter armor sa kahon nito. Pagkatapos ay humiga siya sa kama, pumikit, at umidlip. Sasakay siya sa susunod na flight papuntang Hellsby kasama si Tanya pagkagising niya mula sa kanyang pagtulog. At the same time, sa ibang hotel. Naka-cross-legged si Vlad sa sahig ng presidential suite na naglalabas ng malabong halo sa buong katawan niya. Uminom siya ng ilang sunod-sunod na magic pill ni Balch at mas bumuti ang pakiramdam niya. Gayunpaman, muling bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Vlad nang makita niya ang sirang wheelbreaker sa tabi niya. "Young Master, okay ka lang?" Agad na sumugod ang entourage ni Vlad. "Young Master, mayroon kang ilang internal injuries," mataimtim niyang sinabi. "You must not allow your emotions to flare. Please close your eyes and take a few moments to relax." "Lumayo ka." Malamig na ungol ni Vlad. May gustong sabihin pa ang entourage na iyon, ngunit natakot siya sa nakikitang mga mata ni Vlad. Hindi siya naglakas loob na suwiin ang utos ni Vlad at agad na lumabas ng kwarto. Sa labas ng pinto, nakatayo doon si Ralph na may parehong madilim na ekspresyon. "Kamusta ang young master?" "Not so good. I'm afraid," sagot ng entourage. Hindi pa nakaranas si young master ng ganoong dagok. "Ito dati. Natatakot ako na kailangan niya ng ilang oras para makarecover ng maayos." "Huwag kang mag-alala. Mabubuhay siya." Huminga ng malalim si Ralph at nagutos, "Stay here and watch the young master." Roger yan. Kabanata 1772. Ambush on the Midway. Hindi pumasok si Ralph para makita si Vlad. Sa halip, matapos siyang ihatid pabalik sa hotel, tinawagan niya si Carwin upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Sa kabilang linya, natahimik si Carwin ng ilang saglit nang marinig ang balita. Parang hindi niya akalain na si Vlad ay matatalo ni Tyr, lalong hindi masisira ang wheelbreaker. Sa huli, pinigilan ni Carwin ang kanyang galit at binigyan ng mahigpit na utos si Ralph. Inutusan niya si Ralph na ibalik niya ang cutter armor sa pamilya Balch kahit na ano. Kung hindi maipaliwanag ni Carwin ang kanyang sarili kay Renard, lalo pa ang buong pamilya Balch. Ang tila chubby at inosenteng mukha ni Ralph ay naging hindi pangkaraniwang madilim habang naglalakad palabas ng pasukan ng hotel. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ang nakatayo sa harap ng isang sasakyan sa hindi kalayuan habang humihit-hit ng sigarilyo. "Nagawa mo na ba lahat ng arrangement?" Lumapit si Ralph sa lalaking nakaitim na iyon at walang pakialam na nagtanong. Ang lalaking nakaitim na ito ay walang iba kundi si Gren, ang pinuno ng secret squad ni Carwin. "Oo," sagot ni Gren. "Hindi pa umaalis ng hotel sina Tyr at Tanya. Binabantayan sila ng team ko. Hindi sila makakatakas sa pagbabantay ko kapag nagsimula na silang lumipat. Sigurado ka ba sa operasyon?" Pasiga na tanong ni Ralph. "Don't worry. Injured na si Tyr sa away nila ni Young Master Vlad kanina," confident na sabi ni Gren. "Kahit makalaban pa siya mamaya, hindi kami natatakot sa kanya." Medyo gaman ang pakiramdam ni Ralph nang marinig ang confident na sagot ni Gren. Bamantong hininga siya bilang ganti.
Lihim kang pinapante ng patriarch dito sa pagkakataong ito bilang isang hakbang sa kaligtasan, ngunit walang sino man ang umaasa na mangyayari ang senaryo na ito. Ikaw na ang bahala ngayon. Walang problema. Ibabalik ko ang Cutter Armor sa lahat ng paraan. Nakayukong saad ni Gren. Kinagabihan, mas bumuti ang pakiramdam ni Tyr pagkatapos ng mahimbing na pag-idlip. Hindi niya napigil ang isuot ang Cutter Armor pagkagising niya. Tamang-tama sa kanya ang armor. Halos matakpan nito ang buong katawan ni Tyr, pati ulo niya. Higit pa rito, ang baluti ay tila may kakayahan na ayusin ang sarili ayon sa mga measurement ng kanyang katawan, habang ito ay nakapulupot ng mahigpit sa anyo ni Tyr. Ang baluti na ito ay parehong magaan at malambot sa parehong oras. Hindi rin mapapansin ni Tyr ang bigat kung hindi dahil sa lamig na bumabalot sa kanyang buto. Saglit lang itong sinuot ni Tyr bago na pagdesisyonan na, dahil sa estado ng kalusugan niya ngayon, mahirap para sa kanya na hawakan ang armor. Ang baluti na ito ay masyadong malamig. Ito ay mas malamig kaysa sa yelo sa 10,000 taong gulang na nyebe na bundok. Inalis ni Tyr ang Cutter Armor at ibinalik ito sa kahon pagkatapos ng panandaliang pagsubok sa mga epekto nito. Itinulak ni Tanya ang pinto at pumasok sa kanyang silid sa puntong ito. She asked, "Gising ka na ba? Ano ang nararamdaman mo ngayon?" Lalong gumanda ang pakiramdam ko. Nagsuot ng damit niya at nagtanong, "Kailan tayo aalis?" Ang pinakamabilis na flight papuntang Hellsby ay mamayang alas 11, sagot ni Tanya. Alas 6 pa lang. Labas muna tayo para mag-dinner, at mamaya pa tayo pupunta sa airport. Okay. Pumunta muna ang dalawa sa restaurant ng hotel para maghapunan, at pagkatapos ay nag-check out sila. Bandang alas 8 ng gabi ay sumugod sila sa airport. Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, ang panahon sa Southern Sea City ay kakilakilabot. Umulan ng malakas lalo na sa gabi. Dahil sa sama ng panahon, walang pedestrian sa kalye maliban sa some cars na paparating at papalabas. Ang paliparan ng bawat lungsod ay palaging nasa isang medyo malayong lokasyon. Ganito rin ang nangyari sa paliparan ng Southern Sea. Si Tanya ang nagmamaneho. Matapos dumaan sa highway, lumabas siya sa highway at nagmaneho sa isang lugar na hindi pa rin nabubuo sa wakas, nakarating siya sa paligid ng paliparan. Ilang mga figure ang lumitaw sa madilim na kalsada sa harap nila, hindi nagtagal pagkatapos lumabas ang kanilang sasakyan sa highway. Ano ito? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tanya nang makita ang madilim na mga figure sa daan. Nakaupo si Tyr sa passenger seat. Natigilan siya nang makita ang grupo ng mga tao na sumusulpot sa harap ng sasakyan. Subconsciously, niyakap niya ng mahigpit ang kahon na naglalaman ng Cutter Armor sa kanyang dibdib. Magmadali ka lang. Hinampis ni Tanya ang pidaw ng gas sa abot ng kanyang makakaya, itinulak ang pagganap ng sasakyan sa limitasyon, at mabilis na sumugod sa harapan. Hinayaan ni Gren na bumuhos ang ulan sa paligid niya habang nakatitig siya sa sasakyang mabilis na papalapit sa kanya. Hindi siya nagtangkang umiwas. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga palad palabas at mabangis na itinulak pasulong. Boom! Nang ang sasakyan ay mga 4 o 5 metro ang layo mula sa Gren, isang malaking alon ng hangin ang sumugod sa harapan, at ang sasakyan ay biglang huminto. Ang hood ay nabasag sa isang iglap, at ang mga gulong ay patuloy na tumatakbo sa hangin. Kinagat ni Tanya ang kanyang mga ngipin at ang kotse at walang kabuluhang pinindot ang pedal ng gas, ngunit hindi na gumagalaw pa ang SUV. Ang invisible airwave sa kanyang harapan ay tila isang pader na pumihil sa kanya sa pagsulong. Anong nangyayari? Nagmura si Tanya ng ilang beses bago sumuko. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan pagkatapos niyang buksan ang pinto. She chided, "Lahat ba kayo sa Bulch clan? Wala ka bang kahihiyan?" Bilang bahagi ng secret squad sa ilalim ni Carwin, si Gren at ang iba pa ay bihirang magpakita sa publiko, kaya halos imposible na may nakakita noon. Gayunpaman, kahit isang hanggal ay maaaring hulaan na ang mga assassin na ito ay ipinadala ng pamilya Bulch dahil sila ay lumitaw sa isang sensitibong oras. Hindi sumagot si Gren. Sabi lang niya, "Papayagan ko kayong dalawa, pero kailangang manatili ang Cutter Armor." "Sino kayo? You guys are really shameless," bulalas ni Tanya bago ibinato ang sandamakmak na insulto sa kanya. "Dahil natalo ka sa pastahan, dapat tanggapin mo na lang ang talo at magpatuloy."
Sa halip, plano mong pumunta dito para agawin sa amin ang Cutter Armor sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Ganito ba ang ginagawa ng tinatawag na pamilyang Creed? Sa sinaunang martial arts world. Nawalan ng pasensya si Gren at ang iba pa nang makitang matigas ang ulo ni Tanya. Iniabot ni Gren ang kanyang kamay na nagpakita ng mahabang itim na saber sa kanyang pagkakahawak. Sabay-sabay na inilabas ng mga kasamahan niyang nakaitim na nakasuot sa likod niya ang kanilang mga armas at sinugod si Tanya. Anong ginagawa niyo? Hindi na nagdalawang isip pa si Tanya matapos itong makita. Agad din niyang hinugot ang talim na dala. Mabangis na tinampol ni Tanya ang noo ni Gren nang magkita sila, ngunit madaling nakaiwas ang kalaban. Sinipa ni Gren si Tanya, dahilan para makaalis ito at umatras ng ilang hakbang sa mismong lugar. Sabay-sabay na sumugod ang ibang lalaking nakaitim sa gilid ng SUV. Huminga ng malalim si Tyr at inilabas ang kanyang armor dagger. Nang mabuksan ang pinto ng sasakyan, isang lalaking nakaitim ang naglaslas ng kanyang talon kay Tyr, na nakaupo sa loob. Gayunpaman, sinuntok siya ni Tyr at pinaalis siya sa lugar. Pilit na idiniin ni Tyr ang mga panloob na pinsala na nagbabantang bumukas, at nagmamadaling lumabas ng kotse, na pagtantong hindi siya makakalabas sa paparating na labanan. Ang buong labanan ay tumagal lamang ng ilang minuto bago ito natapos. Walang kapantay si Tanya sa lakas ni Gren. Sa kabila ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin at pakikipaglaban sa kanya ng desperado, dumanas pa rin siya ng mabibigat na pinsala na natamo nito. Kabanata 1773. Kumilos ang pamilyang Iron. Ang lakas naman ni Tyr ay grabing naapektuhan dahil sa pakikipaglaban kay Vlad. Napilitan siya ngayon na i-conjure ang kanyang lakas para labanan ng mga assassin na ito, na naglagay sa kanya sa The Hollow. Ang lakas ng mga assassin na ito ay hindi dapat maliitin. Lahat sila ay mga powerhouse sa Transformation Realm. Marami sa kanila, kabilang si Gren, ay umunlad sa intermediate at huling yugto ng transformation. Dahil sa kanilang superior na lakas sa pakikipaglaban, hindi sila napigilan ni Tyr at Tanya. Hindi nagtagal, natamba ang dalawa sa lupa. Habang dumiretso siya sa Cutter Armor sa kotse, dumura si Gren ng isang subo ng dugo sa lupa. Isang matalim na palaso ang tumusok sa kalangitan ng gabi nang hahawakan na ng kamay ni Gren ang kahon na naglalaman ng Cutter Armor. Ang matalim na palaso ay tumama mula sa langit, tumago sa bubong ng sasakyan at mabangis na tumusok sa bakal na kahon. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Gren habang umaatres, hindi namamalayang binawi ang kanyang kamay. Sino nandyan? Lahat ng nakaitim na assassin ay nakasimangot at tumingin sa paligid. Nagtulungan din sina Tyr at Tanya sa pagtayo at pag-inspeksyon sa kanilang paligid. Ilang nakakasilaw na ilaw ang biglang sumikat sa direksyon nila sa hindi kalayuan. Isang convoy ng 7 o 8 SUV ang bumangga sa kanila sa napakabilis na bilis. Ang mga lalaking nakasuot ng itim ay napapaligiran ng mga sasakyang ito. Si Vulcan, Asger, at isang malaking grupo ng mga miyembro ng Iron Family ay lumabas sa mga sasakyan nang mabuksan ang mga pinto. Lahat ay may mga armas sa kanilang mga kamay. Marami sa kanila ang nakasuot din ng baluti. Wala akong pakialam kung sino ka o kung ano ang iyong background. Ang Cutter Armor ng Iron Family ay ipinagpalit sa Tyr at Dragon Squad. Kaya naman, hindi ako papayag na maaga ng iba ang armor sa Southern Sea City, dahil laban iyon may mga alituntunin ng aking pamilya. Ang pulso ni Vulcan ay natatakpan ng makapal na layer ng armor ng pulso noong panahong iyon, at nagbigay ito sa mga tao ng cyberpunk vibe mula sa hitsura nito. If you don't have a death wish, get out of here right now. Matigas niyang sabi kay Gren at sa iba pa. Sabay-sabay na nagmadaling pumunta sina Asger at iba pa kina Tyr at Tanya para tanungin ang kanilang sitwasyon. Ayos naman kami. Huminga ng malalim si Tyr at niluwa sa bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa kabila ng kanyang mga pag-angkin, napilitan siyang ipatawag ang kanyang panloob na lakas upang labanan ang kalaban, na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Malubhang nasugatan din si Tanya, na may ilang sugat na dumudugo sa kanyang katawan. Salamat sa tulong mo, Iron Family. Nagpasalamat agad si Tanya sa kanila. Ang isang negosyo ay isang negosyo, sagot ni Asger. Kailangan naming hayaan na kunin mo ng buo ang sandata pagkatapos nating gawin ang kasunduan na ito. Ito ang Southern Sea, kung tutusin.
Ano man ang background ng kalaban, pamilya ko ang may huling desisyon sa lungsod na ito. Ang Iron ay nasa negosyong forging sa loob ng maraming henerasyon, na nagambag sa maalab at tuwid na personalidad ng mga miyembro ng pamilya. Hindi sila susuko sa sinuman kung magpasya silang maging walang awa. Nagalit si Gren at ang iba pa sa magkasalungat na panig nang makita sina Vulcan at Asger na dinadala ang napakaraming tao para manggulo. Tanong niya, ngayong natapos na ng Irons ang pakikitungo sa kanila, ang susunod na mangyayari ay wala na sa iyong mga kamay. Sigurado ka bang gusto mo silang ipagtanggol? Nasa lupain sila ng ibang tao, at sa makatuwid si Gren at ang iba ay nag-ingat sa pagsasagawa ng mga bagay. Ito ay sa kanilang pinakamahusay na interes upang maiwasan ang pag-aaway sa mga lokal. Kung talagang hindi ito maiiwasan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban. Ang sinaunang martial arts world ay may sariling mga patakaran, paliwanag ni Vulcan. Si Irons, syempre, have their own set of rules too. I know you're from the Bulch family. Alam natin na ang mga Bulch, isa sa siyam na dakilang credo ng sinaunang martial arts na mundo ng Celestial Empire, ay gumamit ng kapangyarihan upang apihin ang mga katunggali noong nakaraan. Gayunpaman, ngayong natalo na ang iyong young master kay Tyr, gusto pa rin niyang gamitin ang kasuklam-suklam na paraan na ito para samantalahin ang iba at nakawin ang Cutter armor. Hinding-hindi ako papayag na mangyari ang ganito sa aking lupain. Hindi makasagot si Gren at ang kanyang mga subordinate dahil wala silang valid na dahilan para ipaliwanag ang kanilang kasalukuyang mga aksyon. Seryoso ang mga ekspresyon nila dahil doon. Sa huli, ang kahihiyan na naramdaman nila ay napalitan ng matinding galit. Kahit anong mangyari ngayon, aalisin ko ang Cutter armor. Dapat mamatay ang sinumang hamarang sa daraanan ko. Isang matunog na dagandong ang pinakawala ni Gren. Ang mga alon ng umuugong na madilim na hangin ay sumambulat sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang mga nasa likuran niya ay nagpakawala rin ng kanilang malalakas at sumasabog na aura sa lugar, habang agresibo nilang tinatitigan ang kanilang mga kalaban. Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Vulcan nang makita ito. Nang iangat niya ang kanyang mga braso, sumabog ang mga damit sa kanyang katawan, na tumambad sa loob ng bakal na baluti. Mukha siyang android warrior. Mga Iron, makinig ka sa akin. Patayin silang lahat. Patayin. Ang Irons ay nakakakuha ng momentum. Maaaring hindi sila nagmula sa isang pamilyang creed, ngunit nakagawa sila ng hindi mabilang na mga banal na sandata sa nakalipas na ilang siglo bilang ang pinakamahusay na pamilyang nagpapanday sa sinaunang martial arts world. Hindi lamang biniyayaan ng Irons ang buong komunidad ng kanilang mga sandata, ngunit ginamit din nila ang mga ito upang magbigay ng kasangkapan sa isang mabigat na koponan. Si Vulcan at ang iba ay walang takot kahit na karamihan sa grupo ni Gren ay nasa intermediate at late stages ng transformation. Sa isang iglap, isang malaking labanan ang sumiklab. Sa loob ng mahabang panahon, ang magkabilang panig ay natrap sa deadlock na walang sinumang nakakakuha ng kalamangan. Ang grupo ni Gren ay mas malakas kaysa sa Irons sa kabuuang lakas, ngunit ang mga kagamitan ng Irons ay higit na nakahihigit. Nahirapan ang kanilang mga kalaban na harapin sila. Kasabay nito, tahimik na umalis si Asger mula sa larangan ng digmaan at nilapitan sina Tyr at Tanya pagkatapos ng labanan ng ilang sandali. He urged, "Guys, I'll be escort you two out of here right now." Parehong nakasimangot sina Tanya at Tyr. Ngayong nakialam na ang mga Iron sa usapin ng mga Bulch, walang alinlangang magdudulot ito ng kapahamakan sa pamilya. Ilalagay namin sa panganib ang pamilya mo kung aalis tayo ngayon. Relax. Nandito ang mga Bulch para sa Cutter armor, nakangiting sabi ni Asger. Natural, wala silang lakas ng loob na salakayin ang pamilya ko ngayong taglay mo ang armor. Ang Irons ay maaaring isang forging family, ngunit marami kaming kaibigan sa sinaunang martial arts world. Sa puntong ito, sinabi ni Asger na may bakas ng pagmamalaki sa kanyang boses, maraming tao sa komunidad ang hindi tatayo nang walang ginagawa kung may gagawin sa amin ang mga Bulch. Hindi na nagsalita pa si Asger pagkatapos noon. He urged, "Guys, time is running out." Ang mga assassin na ito ay dapat na mula sa itaas na antas ng pamilya Bulch. Baka hindi natin sila mapanatili ng mahabang panahon. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung hindi ka aalis ngayon. Hindi na nagdalawang isip sina Tyr at Tanya nang marinig ang sinabi ni Asger.
Sumakay sila sa kotse kasama si Asger sa lalong madaling panahon. Nang makita ni Gren at ng iba pa na kukunin na ni Asger sina Tyr at Tanya ay agad nilang hinabol. Kung gusto mong makalampas dito, dumaan ka muna sa akin. Sa isang iglap, isang iron powerhouse na nakasuot ng itim na baluti ang bumagsak at tumayo sa harap ni Gren. Umalis ka sa daraanan ko. Isang dagandong ang pinakawalan ni Gren, at ang mahabang itim na saber sa kanyang kamay ay nalaslas sa armor ng powerhouse, na nagpasabog sa kanya pabalik. Kabanata 1774. Lumayo kayo, all of you. Medyo mabilis silang naabutan ni Gren. Akmang sasampalin ni Asger ang sandata sa kanyang kamay para pigilan siya nang mapansin niya ito. Sa puntong ito, sumakay na sina Tyr at Tanya sa sasakyan. Isa pa, miyembro ng pamilyang Iron ang driver nila, at handa siyang magmaneho. Gayunpaman, sa sandaling pinaandar ng driver ang kotse, biglang lumitaw ang figure sa kanyang harapan. Pinili ng figurang iyon na malamig na tumitig sa kanilang direksyon sa dilim ng gabi. Vlad. Nang makita ng driver ang mukha ni Vlad, nauutal niyang binanggit ang kanyang pangalan. Medyo namumutla pa ang kutis ni Vlad sa puntong ito. Kung ikukumpara kay Tyr, mas mabuti ang kanyang pangkalahatang kalagayan. Malamang na magic pill ng pamilya Balch ang dahilan nito. Ang kanyang paggaling ay walang alinlangan na mas mabilis kaysa kay Tyr, salamat sa napakalaking mapagkukunan sa kanyang pagtatapon. Sumimangot din si Tyr. Kinuyam niya ang armor dagger sa kanyang kamay nang hindi namamalayan. Bagamat dumanas siya ng malubhang pinsala noong panahong iyon, ilalagay ni Tyr ang kanyang buhay sa linya upang labanan si Vlad kung ang pinakamasamang senaryo ang mangyayari. Si Vlad, sa kabilang banda, ay lumakad sa tulong ni Ralph at ng iba pa, ngunit hindi siya naglalabas ng anumang pagpatay na layunin. Tumigil nga kayo. Lahat kayo. Maririnig ang ingay ng kanyang dumadagandong na dagandong. Malamang sinigaw ito ni Vlad kaya napaubo siya ng marahas. Hindi malay ni Gren at ng iba pa ang pag-atake matapos marinig ang dagandong ni Vlad. Tinalikuran din ng mga Iron ang kanilang mainit na pagtugis. Napatigil ang lahat sa kanilang mga galaw. May hawak na panyo si Vlad sa kamay niya. Pinunasan niya iyon sa gilid ng bibig niya at humakbang papunta kay Gren. Ipinaliwanag ni Gren, nagutos sa amin si Patriarch, Young Master. Kahit na ano. Sampal. Bago pa matapos si Gren ay nagtaas na ng kamay si Vlad at sinampal ng malakas si Gren sa mukha. Natural, ang sampal ay nabigla sa una na para siyang tulala. Napakataas ng katayuan ni Gren sa pamilya dahil siya ang pinakamalakas na elite na pinuno sa ilalim ng utos ni Carwin. Ayon sa seniority niya, elder din siya ni Vlad, pero nasample lang siya ni Vlad sa harap ng maraming tao. Tiyak, dapat ay labis siyang nabalisa sa kaibuturan. Naiinis man siya, hindi siya naglakas loob na magsalita sa harap ng dominanteng young master ng pamilya Balch. Lumayo kayo. Lahat kayo. Sa wakas ay malamig na wika ni Vlad matapos pakalmayan ang kanyang emosyon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gren at diretsyong tumingin kay Ralph na tumabi kay Vlad. Mukhang walang magawa si Ralph sa oras na iyon. Hindi siya sigurado kung anong uri ng pahayag ang dapat niyang gawin ngayon. Young Master, ito ay isang seryosong bagay. Kailangan ko munang makipag-usap sa Patriarch. Sa sinabing iyon, ilalabas na sana ni Gren ang kanyang telepono at i-dial ang numero ni Carwin. Ngunit, sa sandaling iyon, ikinaway ni Vlad ang kanyang kamay, at isang punyal ang bumaril mula sa kanyang manggas. Bumalik ang dagger na iyon sa mga kamay ni Vlad matapos gumuhit ng bilog sa paligid ng leg ni Gren. Dumudugo ang leeg ni Gren, ngunit hindi nanganganib ang kanyang buhay. Dali-dali niyang pinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Bakas ang takot sa mga mata niya nang muling tumingin kay Vlad. Pagbabante ni Vlad, I'll say this for the last time. Get out of here ngayon na. Sa huli, hindi naglakas loob si Gren at iba pa nasuwayan ang utos ni Vlad. Dahil, sa ilang mga paraan, ang halaga at katayuan ni Vlad sa pamilya ay higit na mas mataas kaysa sa kanyang ama, si Carwin na patriarka. Ang dahilan ay ang taong ito ay ang henyo at ang gininto ang mansana sa mga mata ni Renard. Natapos ang madugong labanang ito nang umatras at umalis si Gren at ang kanyang grupo. Lumapit si Vlad kay Tyr. Nagkatinginan silang dalawa sa mga mata at nanatiling tahimik. Si Vlad ang nagkusa para basagin ang mahabang katahimikan, hindi pa ako natatalo sa laban ngayon. Buti na lang hindi kasing husay ng talon mo ang espada ko.
Huminga ng mahina si Tyr at hindi umimik. Kahit wala ang Cutter armor, papasok pa rin ako sa Hellsby Mountain, patuloy ni Vlad. The dragon's terrain belongs to me. With that, tumalikod siya at umalis sa ilalim ng saliw ni Ralph at ng iba pa. Humph! Medyo ang ugali nitong lalaking ito ay nangingibabaw, ngunit siya ay nagpakita sa oras ngayon at humawak sa sitwasyon na parang isang tao. Hindi napigilan ni Asger ang pag-ungol habang si Vlad at ang iba ay lumayo. Si Tyr at Tanya naman ay muling nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa Iron. Naaga sana ang Cutter armor kung hindi dahil sa kanilang napapanahong tulong. Sa wakas, sa ilalim ng personal na escort ng Iron, matagumpay na nakasakay sina Tyr at Tanya sa eroplano patungo sa Hellsby. Pagkalipas ng 2 araw, sa Balch Clan Manor sa lungsod ng Had. Inilagay ni Corwin ang kanyang mga kamay sa guardrail sa harap niya sa Balch Clan Tower. Tila galit na galit siya nang magsimulang magumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Tumayo si Vlad sa likod niya. Hindi lang nasira ang wheelbreaker, ngunit nabigo ka ring makuha ang Cutter armor. Paano ko ito ipapaliwanag sa iba pang pamilya? Sigaw ni Corwin kay Vlad mula sa likuran habang galit na lumingon. Bakit mo pinilit si Gren na umatras? Tanong niya. Dahil natalo ako kay Tyr, tatanggapin ko na lang ang pagkatalo ko gaya ng ipinangako sa taya, sagot ni Vlad. Ngunit mananalo ako muli sa susunod na round. Ano ka ba? Paano ka papasok sa Hellsby Mountain nang wala ang Cutter armor? Umungol si Corwin sabay kaway ng kamay. Sa anong batayan mo makukuha ang lupain ng dragon? Napagtanto mo ba kung gaano kalaki ang ibinigay ng buong pamilya para sa iyo na maging isang demigod? Napagtanto mo ba kung ano ang ibinigay ni Reynard para sa iyo? Napagtanto mo ba kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa mo lang dahil nagpasya kang aminin ang iyong pagkatalo dahil sa tinatawag na taya? Ang Balks ay isa sa 9 na dakilang credo ng Celestial Empire, sagot ni Vlad. Kung kukunin ko ng puwersahan ang Cutter armor, walang alinlangan na tayo ay tatawanan sa buong mundo. Sino sa mundo ang maglalakas loob na kutsain ang pamilya natin kung makapasok ka sa Hellsby na may armor, makuha ang Dragon's Terrain, at ma-promote sa hanay ng mga demigod? Malamig na ngumuso si Corwin at sumagot. Sa isang segundo, itinuro ni Corwin ang malupit na katotohanan, na nagpatahimik kay Vlad. Huminga ng malalim si Corwin at tinawag si Ralph. Ang butler ay nagmamadaling umakyat mula sa antas sa ibaba at lumuhad sa harap ni Corwin. Go and get me Blind Ivan. Tinutukan ni Corwin ng sipa si Ralph. Ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito. Gaano man kalupit na parusahan ni Corwin ang mga taong sangkot, hindi ito makakatulong sa layunin. Napakahalaga para sa kanya na isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian para sa pagharap sa sitwasyon. Hindi nakuha ni Vlad ang Cutter armor mula sa kanilang paglalakbay sa Southern Sea, ngunit hindi kailanman susuko ang mga Balch. Gaano man kalaki ang kailangang isakripisyo ng pamilya sa hinaharap, dapat nilang makuha ang kanilang mga kamay sa lupain ng dragon ng Hellsby Mountain. Pinuntahan agad ni Ralph si Blind Ivan. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, ang bulag na si Ivan ay umahan mula sa ibaba, sunod-sunod na hakbang. Sinabi niya, pagbati, Patriarch Balch. Tumigil ka. Blind Ivan, I'm going to be very straightforward with you, naiinip na sabi ni Corwin sabay kaway ng kamay. Sa paglalakbay sa Southern Sea, hindi nakuha ng anak ko ang Cutter armor. Sa tingin mo, ano sa tingin mo ang susunod kong gagawin? Kung wala ang Cutter armor, hindi ka makakadaan sa malahalimaw na lava ng mata ng halimaw ng buong kumpiyansa, sabi ni Blind Ivan pagkatapos ng maikling paghinto. Maaari kang magdusa ng malaking pagkawala kung magpasya kang pumasok sa Hellsby Mountain sa pamamagitan ng puwersa. Kabanata 1775. Ang Hedge Formation. Mabagal na sinabi ni Corwin, kakayanin ko ang anumang uri ng pagkawala basta't matutulungan ko ang aking anak na makuha ang kanyang mga kamay sa lupain ng dragon, at magdagdag ng isa pang demigod sa aking pamilyang Balch. At least may Pretium armor pa rin, sabi ni Blind Ivan habang bahagyang tumango. Gayunpaman, kailangan kong tugunan ang hindi kanais-nais na katotohanan. Kung magsuot siya ng Pretium armor, mayroon siyang 50% tagumpay na rate ng pagdaan sa malahalimaw na lava. Kalahati lang ng pagkakataon mong pigilan ang pagkalat ng malahalimaw na lava. Kung mabaygo ka, ako ay natatakot na mapahamak ka sa mata ng halimaw.
Naging mataimtim ang mukha ni Corwin nang magbigay ng sagot si Blind Ivan. Kailangan ni Vlad na pumasok sa Hellsby Mountain at makuha ang terrain ng dragon kung gusto niyang maging demigod. Gayunpaman, mayroon lamang siyang 50% na rate ng tagumpay. Hindi kailanman isa sa panganib ni Corwin ang buhay ni Vlad. Kung hindi mapigilan ng Pretty Armor ang pagguho ng halimaw na lava, ang kanyang henyong anak ay mamamatay sa pagtatangka. Kahit na 10% lang ang success rate, kailangan kong pumunta sa Hellsby Mountain, kaya ayos lang sa akin ang pagkakaroon ng 50% success rate, sabi ni Vlad. Sa direkta, tulad ng Corwin ay natigil sa isang mahirap na sitwasyon. Ngunit, don't worry, father. Kahit natalo ako kay Tyr dati, pero mananalo ako sa susunod na laban sa kanya, sabi ni Vlad na nakapagdesisyon na. Naghahanap din siya para sa lupain ng dragon. Ipinapangako ko na hindi na ako magpapatalo sa kanya. Pumipintig at tumalsik ang mga ugat ni Corwin sa noo. May patak pa nga ng malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Sa halip na pakinggan ang mga salita ni Vlad, hinawakan niya ang balikat ni Blind Ivan at itinulak ito sa gilid. Hinimok ni Corwin, Blind Ivan, alam kong may ibang paraan ka. Naramdaman ng bulag na si Ivan ang makapangyarihang mapang-ipang aura ni Corwin. Bigla siyang nataranta. Sinabi niya, Patriarch Balch, gaya ng sinabi ko dati, ang Cutter Armor lang ang ganap na magagarantiya ng iyong pagpasok sa Hellsby Mountain, ngunit ikaw ang nabigong samantalahin ang pagkakataon. Isang mahinang masiglang aura ang nagmula sa mga palad ni Corwin, at ang kanyang kamay ay lumipat mula sa balikat ni Blind Ivan patungo sa kanyang leeg. Blind Ivan, hindi ka lang sanay sa panghuhula, kundi sa lahat ng klase ng pangkukulam, di ba? Malaking pabor sa iyo ang pagkakautang ng pamilya ko kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito. Alam mo na ang kahihinatnan kung tatanggi ka. Nang dumating ang mga bagay-bagay sa yugtong ito, si Corwin ay tila naging lahat, anuman ang kanyang mga aksyon ay binansagan bilang kaiyahiya o hindi. Banta niya, huwag mo akong ilabas ang mga detalye ng nakaraan mo. Patriarch Balch, you have to let go of me first. Medyo hingal na hingal si Blind Ivan habang sinasakal siya ni Corwin. Nakaramdam siya ng mamamatay tao na aura na nagsisimulang lumabas sa katawan ni Corwin, kaya nakaya niya lang ang kompromiso. Sabihin mo na. Naging urgent ang tono ni Corwin. Nanginginig ang buong bulag na si Ivan. Ako. May alam akong formation. Binitawan na ni Corwin si Blind Ivan nang marinig niya ito. Pagkatapos ng ilang marahas na pag-ubo, dumukot si Blind Ivan sa kanyang bulsa at inilabas ang isang sinaunang aklat na natabunan ng dilaw na tila ilang daang taong gulang na. Sa aklat na ito, mayroong isang formasayon na tinatawag na hedge formation. Posibleng ang pagde-deploy ng formation na ito sa mata ng halimaw ay maaaring magpataas ng tsansa ng tagumpay ng Young Master, ngunit ang formation na ito ay nilikha kasama ng mga buhay na tao. Kailangan mong magbayad ng mabigat na presyo. Kung nais mong kumpletuhin ang pagbuo na ito. Anong klaseng presyo? Pagtataka ni Corwin. Itong Living Man formation ay kailangang iset out na may 36 na halimaw force patterns, sagot ni Blind Ivan. At saka, hindi lahat ay maaaring maging isang pawn sa formation na ito. Dapat ay 36 na transformation powerhouses sila. 36 transformation powerhouses. Nang marinig ang numerong ito, natigilan din si Corwin. Nakasimangot din si Vlad na nakatayo sa likuran niya. Oo, dapat may 36 sila. Ipinaliwanag ni Blind Ivan, ang mga mandirigmang ito ng transformation ay kailangang magsuot ng 36 na set ng Pretty Armor. Pagkatapos, dapat mong ayusin ang mga ito sa pagtayo sa hedge formation, na binubuo ng mga buhay na lalaki upang protektahan ang Young Master habang sinusubukan niyang pumasok sa mata ng halimaw. Sa oras na iyon, ang mga individual na ito ay walang pagpipilian kundi gamitin ang kanilang mga katawan upang harangan ang karamihan ng pagguho ng malahalimaw na lava para sa batang Master. Sa kasong ito, ang kanyang mga pagkakataon na dumaan sa mata ng halimaw sa Hellsby Mountain ay tataas ng 80% sa pamamagitan ng pagsunod sa pamamaraang ito. 36 Transformation Powerhouses. Ito ay isang nakakatakot na numero, kahit para sa isang pamilyang Creed, pagtatapos ni Blind Ivan. Nababahala ako na masisira nito ang iyong pamana. Patriarch Balch, sinabi ko na sa iyo kung paano ito gagawin.
Ito ay ganap na nakasalalay sa iyo kung nais mong ipatupad ito o hindi. Patriarch Balch, since I have told you about the hedge formation, patuloy na sabi ni Blind Ivan habang umuubo ng marahas ng ilang beses. Ibig sabihin ay sinuwi ko ang utos ng aking Panginoon sa paggawa nito. Kailangan ko nang umalis. Hindi napigilan ni Carwin na umalis si Blind Ivan. Hinawakan lamang niya ang dilaw na pabalat na sinaunang aklat at nahulog sa pagmumuni-muni. The sacrifice of 36 transformation will hollow out all of the Balch clan's heritage, sabi ni Vlad habang papalapit sa kanya. Ang Balch clan ay walang alinlangan na mahuhulog mula sa altar ng 9 Great Creeds kung mabibigo tayo. Kaya, hayaan mo akong subukan ito ng mag-isa. No way. May Renard pa rin ang pamilya natin. Kahit napatayin ang lahat ng Transformation Warriors, magiging Creed family pa rin ang Balch. At saka, hindi may kukumpara ang 36 na kapangyarihan ng transformation sa pagsilang ng bagong demigod. Pinutol ni Carwin si Vlad. Alam na ni Carwin ang sagot sa puso niya sa puntong ito. Ipasa ang aking mga order. I forge ang 40 set ng Pretium armor para sa akin sa lalong madaling panahon, sabi niya. Vlad, sasama ka sa akin para bisitahin si Renard. Kasabay nito, sa hanay ng bundok ng Hellsby. Unti-unting bumalik sa normal ang panahon sa lugar na ito mula nang matagumpay na nasugpo ni Drus ang mata ng halimaw. Ang glacier na natunaw ay muling na-frozen. 100 kilometro na lamang ng mga halaman ang nanatiling patay, at ang lugar ay baog pa rin. Naka-cross-legged si Silas sa recondensed glacier habang nangingisda. Nagkataong lumapit sa kanya si Grizzly Bear. Panginoon ko, bumalik na sina Tyr at Tanya. Agad na ibinaba ni Silas ang hawak na pamangwit at tumayo. May nangyari ba? Mukhang nasugatan si Tyr, ngunit nagtagumpay sila sa pagkuha ng Cutter armor. Bumalik tayo at tingnan natin sila. Bumalik si Silas sa nayon nang malaman niyang nakuha na ni Tyr at Tanya ang Cutter armor. Sina Tyr at Tanya ay nakikipag-usap sa Green Dragon sa oras na iyon. Hindi na hinintay ng matandang lalaki na ipakita sa kanya ni Tyr ang Cutter armor para makita niya kung ano ang hitsura ng pinakamakapangyarihang defensive armor sa mundo. Okay na ba ang mga sugat mo, Tyr? Lumapit si Silas na sinundan siya ng Grizzly Bear. Nang mapansin niya ang hindi malusog na kutis ni Tyr, nagtanong siya sa unang pagkakataon. Sumagot si Tyr, I'm perfectly fine. After I meditate for a while, there shouldn't be any major issues. Nasaan ang Cutter armor? Tanong ni Silas. Agad na ibinigay ng Green Dragon ang baluti kay Silas. Ilang saglit na pumikit ang matanda bago ito binuksan matapos niyang maramdaman ang lamig ng armor. Iyan na. Pagkatapos noon, tinawag ni Silas si Tyr sa loob ng bahay. Nagbuhos siya ng ilang tabletas mula sa isang bote ng porselana at iniabot kay Tyr. Ang mga tabletang ito ay may napakagandang amoy sa kanila. Nagbigay ito sa mga tao ng nakakapreskong pakiramdam sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito. Tanong ni Tyr, ano ang mga tabletang ito? Kabanata 1776. Pagpasok sa bundok ng Hellsby. Sila ang convalescence pills. Ipinaliwanag ni Silas, espesipikong hiniling ni Senior Belisarius na itago ko ito para sa iyo. Alam niyang masasaktan ka sa iyong paglalakbay sa Southern Sea, kaya binigay niya sa akin ang mga mahiwagang tabletang ito ng maaga. Mabilis kang makakabawi sa iyong mga pinsala pagkatapos pag-inom ng pills. Dapat alam mo na hindi lang ikaw ang interesado sa terrain ng Hellsby Dragon. Para makuha ang terrain ng dragon, pumasok ka sa mata ng halimaw sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy si Silas pagkatapos ng maikling paghinto, dinala ni Senior Belisarius ang kanyang bagong apprentice sa ibang lugar upang matuto sa pamamagitan ng karanasan. Kung hindi, tiyak na narito siya ng personal. Ang bago niyang apprentice is my brother, Tyr revealed quite proudly. Mukhang maganda ang pakikitungo ni Senior Belisarius sa kanya. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Uminom ng mga tabletas ngayon at pagalingin ang iyong panloob na mga pinsala sa lalong madaling panahon, payo ni Silas. Pagkatapos ay tumuloy sa Hellsby Mountain upang makuha ang lupain ng dragon. Tumango si Tyr at walang pag-aalinlangan na ininom ang convalescence pills. Nagtanong siya, Senior Regulus, pumasok ang lolo ko sa Hellsby Mountain 20 years ago. Totoo bang hindi na siya lumabas pagkatapos noon? Oo.
Ang lolo mo ang huling batch na pumasok sa Hellsby Mountain noon, at hindi na siya lumabas, sagot ni Silas. Dapat may record sa archive ni Dragon Squad kung sakaling lumabas siya. Hindi natin alam kung ano ang nasa likod ng Hellsby Mountain sa mata ng halimaw, pero ang sabi ng alamat ay may isa pang espasyong nilikha ng Diyos noong sinaunang panahon. Kung buhay pa ang lolo mo kapag pumasok ka sa lugar, baka masumpungan mo siya. Talaga bang may kakayahan ng Diyos na i-warp ang kawalan at lumikha ng espasyo na may mga enchantment? Malakas na tanong ni Tyr pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni. I'm not sure if it's true. After all, the demigods are the strongest existence in the world nowadays, nakangiting sabi ni Silas. Aside from that, mas mababa pa rin ang level ko sa isang demigod. Marahil pagkatapos mong makapasok sa demigod realm sa pamamagitan ng pagkuha sa lupain ng dragon, malalaman mo ang sagot mula sa Diyos. Hindi na masyadong nagsalita si Silas pagkatapos noon. Tyr, nasa iyo ang lahat na samantalahin ang pagkakataon at ihanda ang iyong daan patungo sa tagumpay o kabiguan. Pansamantala, magpahinga muna, bumawi sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pumasok sa Hellsby Mountain upang makuha ang terrain ng dragon. Okay. Mabilis na lumipas ang 2 linggo sa isang kisap mata. Sa katunayan, si Tyr ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban kay Vlad sa Southern Sea. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Tyr ang kanyang lakas sa tuktok ng Transformation Realm upang kumuha ng isang powerhouse na may pantay na tangkad. Nagdulot ito ng pinsala sa magkabilang panig. Dahil naubos na ni Rehis si Clovis sa halos lahat ng kanyang kapangyarihan noon, hindi isinasaalang-alang ang nakaraang labanan laban sa kanya sa pamilyang White. Kakaubos lang ni Tyr ng salvo fruits, na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan hanggang sa rurok ng transformation. Wala siyang ganap na kontrol sa kapangyarihan. Kahit nakina si Tyr ng maraming magic pills na bigay ni Maxim, inabot pa rin siya ng 2 linggo bago siya tuluyang gumaling. Maagang bumangon si Tyr ng umagang iyon at sinuot ang kanyang cutter armor. Nakaramdam ng sobrang lamig ang baluti sa buong katawan niya. Tumago sa buto ni Tyr ang nakakagat na lamig. Gaman lang ang pakiramdam niya nang tawagin niya ang kanyang panloob na lakas para labanan ito. Pagkatapos ay dumating sila sa mata ng halimaw, kasama sina Silas, Green Dragon, Tanya, at isang malaking grupo ng mga ahente ng Dragon Squad. Hindi pa nakikita ni Tyr ang mata ng halimaw nang malapitan ng ganito. Kahit na ang mata ng halimaw ay pinigilan noong panahong iyon, ang init na ibinubugan nito ay naging sanhi ng labis na pagkabalisa ng mga tao. Seryoso ang mga mukha ng lahat habang ang grupo ay nakatayo sa gilid habang nakatingin sa ibabang bahagi ng patuloy na umuusok na magma sa ibaba. Natatakot ka ba? Lumapit si Tanya kay Tyr at nakangiting tinanong ito. Maaaring nakangiti si Tanya, ngunit kinakabahan din siya at nag-aalala. Ang cutter armor ay sinasabing ganap na makatiis sa pagguho ng malahalimaw na lava, ngunit sino ang makakatiyak ng hindi sinusubukan? Ano sa tingin mo? Si Tyr naman ay medyo kinakabahan. Kung tutuusin, ito ay katumbas ng pagdaan sa pinakamabigat na pagsubok. Don't be afraid. We will always support you behind your back. Walang pakialam na sabi ni Green Dragon na may hawak na tabako na sinumpa ni Tyr sa kanyang puso ngunit hindi ito umimik. Sa wakas ay huminga siya ng malalim at tumingin sa magma sa mata ng halimaw. Walang oras para magdaldal. Mas mabuting ituloy mo ito sa lalong madaling panahon, payo ni Silas. Marahil may ibang tao na darating dito pagkalipas ng ilang araw upang agawin ang lupain ng dragon. Dapat mong maunawaan na ang Hellsby Mountain ay hindi exclusive sa Dragon Squad. Kung pupunta sila dito, walang dahilan para makialam tayo. Medyo nagulat si Tyr at nagtanong, hindi ba't sinabi ninyong lahat na ang cutter armor lang ang makakatagal sa pagguho ng lava na ito? Paano nakapasok ang ibang tao sa mata ng halimaw? Tanging ang cutter armor ang ganap na makakapidyaw sa pagguho ng malahalimaw na lava, sagot ni Silas. Ngunit huwag maliitin ang sinaunang martial arts world, lalo na ang major creeds. Dapat ay mayroon silang iba pang paraan para harapin ang mata ng halimaw. Nakikita ko. Agad na tumalon si Tyr sa kumukulong magma ng mata ng halimaw matapos makumpirma na natakpan ng cutter armor ang buong katawan niya. Lahat ng nasa gilid ay naikuyom ang kanilang mga kamao nang hindi sinasadya sa puntong ito. Sila ay natakot na ang isang maputlang kalansay ay lalabas mula sa ilalim ng kanilang mga paa pagkatapos ng maikling panahon.
Tyr, you must emerge from the lava safely. Tahimik na nanalangin si Silas at iba pa sa kanilang mga puso para kay Tyr. Si Tyr ay tila lumulubog ng malalim sa dagat ng magma sa oras na ito habang siya ay gumagalaw patungo sa ilalim ng mata ng halimaw. Ang buong katawan ni Tyr ay natakpan ng cutter armor. Naramdaman niya ang nagliliyab na sensasyon na bumalot sa buong katawan niya sa sandaling tumalon siya. Namuo ang init sa kanyang paligid na para siyang iniihaw na buhay sa apoy. Buti na lang at hindi binaigo ng cutter armor si Tyr. Kahit na nasusunog ang paligid, hindi naman nasunog si Tyr. Nakayanan ng baluti ang pagguho ng malahalimaw na lava. Pulang-pula ang kulay ng kanyang paligid. Hindi man lang maimulat ni Tyr ang kanyang mga mata sa walang katapusang malahalimaw na lava. Hindi niya alam kung saan siya dapat pumunta, pero patuloy lang siyang lumubog at sinusundan ang agos ng magma sa mata ng halimaw. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na lumubog. Ang pangunawa ni Tyr sa oras at espasyo ay naging magulo sa walang katapusang malahalimaw na lava. Mukhang ilang minuto lang siya sa loob, pero parang ilang araw o buwan na siya doon. Biglang naramdaman ni Tyr ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pagsipsip pagkatapos ay pilit siyang kinaladkad pababa ng mahabang panahon. Bumagsak siya ng 12-dosenang metro pababa sa isang iglap. Salamat sa buoyancy ng lava, hindi naramdaman ni Tyr ang isang makabuluhang pagkawala ng gravity habang lumulubog. Tila siya ay nahuhulog mula sa taas na 10,000 metro sa oras na ito, ang kanyang bilis ay unti-unting tumataas. Kasabay nito, pakiramdam niya ay patuloy na tumataas ang temperaturang bumabalot sa kanyang katawan, na para siyang nagliliyab. Kabanata 1777. Sa loob ng Hellsby Mountain. Nagsimulang hindi mapalagay si Tyr sa kabila ng suot na cutter armor. Naroon pa nga ang maalab na sensasyon na napunit sa buong katawan niya. Hindi alam ni Tyr kung gaano katagal bago siya bumagsak. Ang alam lang niya ay malapit na siyang mawala sa pagkakahawak. Nakaramdam siya ng biglaang pagkabalisa sa buong katawan niya sa puntong ito. Ang mga gintong font na nagmumula sa kanyang katawan ay nakapalibot sa kanyang anyo, at kapag sinamahan ng malamig na hangin mula sa cutter armor, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang aklat ng awit ng imperyo. Natarante si Tyr. Hindi niya inaasahan na mabubuhay muli ang mga passive skills ng libro sa mahalagang sandali na ito at makakatulong sa kanya na maiwasan ang isa pang sakuna. Kung hindi dahil sa libro, si Tyr ay nagdusa ng husto sa pagbaba kahit na hindi siya mamamatay salamat sa cutter armor. Malinaw na mas gumaan ang pakiramdam niya ngayon. Unti-unting naramdaman ni Tyr na parang unti-unti niyang namumulat ang mga mata niya. Nakita niya ang mga kumikislap na alon na sumasalamin sa kanyang paligid na para bang pumasok siya sa time tunnel. Hindi alam ni Tyr kung gaano na siya katagal sa lagusan na ito. Parang may nakaharang sa daraanan niya sa ilalim ng paa niya. Pakiramdam niya ay lumubog siya sa kaibuturan ng mata ng halimaw. Hindi naman masyadong nag-iisip si Tyr. Inihakbang niya ang kanyang mga paa sa abot ng kanyang makakaya. Snap! Ang lupa ay nabasag na parang mga kabibi. Pagkatapos ay nahulog si Tyr sa isang estado ng ganap na kawalan ng timbang muli. Siya ay tunay na walang timbang sa oras na ito dahil walang puwersa ng pagsipsip na humihila sa kanya pababa. Nang makabawi si Tyr mula sa kanyang bagong tuklas na pagtataka, laking gulat niya nang matuklasan niya na talagang lumulutang siya sa hangin. Pinalibutan siya ng mga puting ulap at isang malaking lugar ng gubat at bundok ang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Wala nang maraming oras si Tyr para mag-isip sa sandaling iyon. Ang tanging alam lang niya ay ang patuloy na pagbagsak niya sa ere na para bang tumalon siya mula sa isang helicopter. Ano ito? Napasigaw si Tyr sa loob-loob, alam niyang hindi maganda ang takbo sa ngayon. Inayos niya ang kanyang kaisipan sa pinakamaikling posibleng panahon. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan sa sumunod na segundo. Boom! Isang malakas na boom ang tumunog na parang may bumagsak na bulalakaw sa lupa. Si Tyr ay bumagsak sa lupa, na bumubuo ng isang malaking hukay sa panahon ng proseso. Saglit siyang nakahiga doon habang nakabuka ang mga paa. Ang kanyang buong katawan ay tinusok ng matinding sakit. Sa kabutihang palad, naabot na niya ang tugatog ng pagbabagong anyo at ngayon ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Kung ang isang ordinaryong tao ay mahulog mula sa taas na iyon, siya ay napatay kaagad. Ilang sandali pa ay napahiga si Tyr sa lupa.
Nang magsimulang maglaho ang sakit sa kanyang katawan, dahan-dahan siyang umakyat mula sa lupa. Ang lahat sa paligid niya ay pamilyar ngunit banyaga. Ang pamilyar kay Tyr ay ang kanyang lokasyon. Kasalukuyan siyang nakatayo sa labas ng isang gubat na napapaligiran ng mga bundok, ilog, bulaklak, at halaman. Ang banyagang bahagi ay ang flora. Hindi pa niya nakita ang mga bulaklak at halaman noon. Ganoon din ang masasabi sa mga puno sa kakahuyan sa harapan niya. Pakiramdam niya ay naglakbay siya sa ibang mundo. Ito ba ang loob ng Hellsby Mountain? Mabilis na kumalma si Tyr sa abot ng kanyang makakaya. Sa loob ng 100 kilometro ng Hellsby Mountain, ang lahat ng mga bulaklak, halaman, at mga puno ay nalante dahil sa pagbawi ng lupain ng dragon. Bakit parang buhay na buhay sila dito? Mabango sila. Ang bango ay nagbibigay sa akin ng nakakapreskong pakiramdam sa pamamagitan lamang ng pag-aamoy nito. Sa oras na ito, naramdaman ni Tyr na tila iba ang hangin sa lugar na ito sa labas. Ang hangin sa paanan ng Hellsby Mountain ay sariwa, ngunit hindi kasing ganda ng dito. Ang hangin sa loob tila na-infuse ng isang natatanging pabango. Matapos huminga ng malalim, napansin ni Tyr na ang bango ay halos kapareho ng mga elixir na naamoy niya noon. May mga elixir ba sa lugar na ito? Gumapang si Tyr mula sa malalim na hukay at walang malay na tumangala sa langit. Kakahulog ko lang ba ng langit? Sa madaling salita, umiiral ba ang espasyong ito sa ilalim ng mata ng halimaw? Ito ba, sa katunayan, ay isang espasyo na nilikha ng Diyos? Mariing tinapik ni Tyr ang noo niya ng ilang beses. Palagi siyang may impresyon na lahat ng bagay dito ay may misteryoso at sinaunang aura dito. Mayroong iba't ibang mga puno na hindi pa nakikita ni Tyr sa gubat sa unahan. Habang papalapit siya sa kakahuyan, napansin niyang mas lalong lumilitaw ang bango sa hangin. Dapat mayroong mahiwagang prutas o elixir sa mga kakahuyan na ito. Biglang pumasok sa isip ni Tyr ang ideyang iyon. Nang maalala ang 5 piraso ng salvo fruits na nagtulak sa kanyang pinakamataas na lakas hanggang sa rurok ng transformation, muling tumibok ang puso ni Tyr sa tuwa. Naglakad siya hanggang sa loob ng kakahuyan, sinusundan ng masarap na amoy sa hangin. Ang mga puno sa kagubatan na ito ay malinaw na mas malaki kaysa sa mga nasa paligid. Ang mga sanga at dahon ay may turkesa na kulay sa kanila. Marami sa mga dahon ay tila jade. Isang malaking lugar na puno ng asul at pula ang lumitaw sa kanyang harapan pagkatapos maglakad ng mga 3 o 400 metro sa unahan. Ano ang bagay na ito? Ilang puno ng prutas ang lumitaw sa harap niya, bawat isa ay may mga prutas na kasing laki ng mga bola ng table tennis na nakasabit sa mga sanga. Ang ilan ay berde, samantalang ang iba ay pula. Ang mga prutas na ito ay may iba't ibang hugis at sukat. May mga spherical at oval na prutas. Ang bango ay lalong naging mabango. Halos tiyak si Tyr noong panahong iyon na ang mga prutas na ito ay may pananagutan sa malaking bahagi ng halimuyak sa lugar. Mga mahiwagang prutas. Hindi ito inisip ni Tyr at mabilis na tumakbo patungo sa mga puno ng prutas. Pumitas siya ng prutas sa puno at inilagay sa bibig niya. Talagang matamis ang lasa ng prutas at may ilang mahiwagang katangian. Lalong lumakas ang pakiramdam ni Tyr pagkatapos kumagat ng prutas. Oo naman, ito ay isang mahiwagang prutas. Nagniningning ang mga mata ni Tyr. Ito ang kanyang unang pagkikita sa napakaraming mahiwagang puno ng prutas. Ang prutas na ito ay hindi kasing lakas ng salvo fruit, kaya maliit lang ang epekto nito sa Tyr. Gayunpaman, kung ibabalik ang mga prutas na ito sa Regal Palace, magkakaroon ito ng malaking epekto sa mga kasama ni Tyr. Marahil, pagkatapos magkaroon ng mga prutas na ito, maraming general ng Regal Palace ang maaaring direktang makapasok sa Transformation Realm bilang resulta. Kinain ni Tyr ang prutas sa lalong madaling panahon. Bigla siyang nakaramdam ng mga alon ng sigla na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Anong klaseng mahiwagang prutas ito? Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at bumulong. Ibinalik daw ni Eldrayan ang salvo fruit tree mula sa isang ipinagbabawal na lugar noon. Maaari ko bang i-poach ang mga puno ng prutas na ito pabalik sa Komodo Island? Sa kanyang palagay ang pamamaraang ito ay magagawa. Bagamat pumunta siya sa Hellsby Mountain para sa terrain ng dragon sa pagkakataong ito, magiging kapaki-pakinabang para sa kanya na dalhin din ang mahiwagang mga puno ng prutas. Habang nag-iisip si Tyr kung paano niya itutuloy ang paghuhukay ng mga punong namumunga, isang kakaibang tunog ng plota ang nagmula sa kabilang bahagi ng kakahuyan.
Ito ay isang aktwal na tone na tinutugtog ng isang plota. Nagsimulang manginig ang puso ni Tyr habang nangingibabaw ang pag-aalala sa kanyang puso. May tumutugtog ba ng plote? Paano magkakaroon ng mga taong tumutugtog ng plote sa Hellsby Mountain? Ibig sabihin may mga nakatira dito. Kabanata 1778. Ang mga tao sa loob ng bundok Hellsby. Panapanahong maririnig ang himig ng plota. Natahimik na si Tyr noon, at handang hanapin ang pinanggalingan ng tono. Naramdaman ni Tyr na ang lupa ay nagsimulang manginig ng bahagya sa eksaktong sandaling iyon. Parang may papalapit sa kanya sa sobrang bilis. Ano yon? Nanginginig ang puso ni Tyr. Hindi niya namamalayan na inilabas ang armor dagger at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Dagandong dagandong dagandong. Ang dagandong ng isang mabangis na hayop ay maririnig mula sa malayo, na parabang ito ay ang dagandong ng isang sinaunang hayop. Lalong lumakas ang mga dagandong, at lalong napapansin ang mga pagyanig sa lupa. Tyr tensed his muscles while shifting his gaze to his right immediately. Out of the blue, isang maitim na anino ang sumugod sa kanya sa bilis ng kidlat. Sa kanyang mabilis na reflexes, si Tyr ay agad na lumipat sa gilid at pagkatapos ay nilaslas ang kanyang punyal sa figurang iyon. Slash! Ang armor dagger ay gumuhit ng linya sa katawan ng kalaban. Naglaslas ito ng madugong butas sa katawan, tumalsik ang dugo nito. Mabilis na umatras ang madilim na figure ng ilang metro ang layo. Pagkatapos ay humiga ito at patuloy nang inisyon si Tyr. Napagtanto na lamang ni Tyr na ang figure ay isang itim na lobo sa puntong iyon. Napakakaunting pagkakaiba ng hitsura sa pagitan ng lobo na ito at ng iba pang regular na lobo sa labas ng Hellsby Mountain. Gayunpaman, ito ay isang sukat na mas malaki kaysa sa mga regular na lobo. Higit pa rito, ang mga mata ng lobo ay matingkad na pula. May pumapatay na intensyon na tumutulo sa mga mata nito, lalo na pagkatapos itong saksakin ni Tyr. Humagulgol humagulgol humagulgol. Ang sugatang lobo ay umaangal patungo sa hangin, at mayroong isang mapanganib na aura na nagmumula sa lahat ng mga direksyon. Walang kamalay-malay na tumingin si Tyr sa paligid at napansin niya na maraming pulang kinang na kumikislap sa mga kalapit na palumpong. Mahigit isang dosenang itim na lobo ang lumabas sa mga palumpong at agresibong tinitigan si Tyr. Lalong tumatagos ang tunog ng plote na nagmula sa di kalayuan. Parang may kutob si Tyr. Dagandong dagandong. Habang sumusugod ang unang itim na lobo patungo sa Tyr, sumunod din ang iba pang mga itim na lobo. Ang mga anino ng lobo ay nagmula sa lahat ng direksyon sa susunod na ilang segundo. Hindi lamang ang mga lobong ito ay mas malaki kaysa sa mga lobo sa labas ng Hellsby Mountain, ngunit sila rin ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat. Halos lahat ng mga hayop na ito ay may kapangyarihang labanan na maihahambing sa isang transcendent warrior kung hahatulan sila ng isa sa kanilang lakas lamang. Gayunpaman, ngayong narating na ni Tyr ang rurok ng pagbabago, ang mga lobong ito ay hindi na isang banta sa kanya. Ang katawan ni Tyr ay nagbuga ng malakas na aura na agad na dumurog sa mga itim na lobo sa kanyang paligid, na nagpabagal sa kanila. Pagkatapos, sinimulan niyang iwagayway ang armor dagger sa kanyang kamay, na patuloy na nagpapadala sa mga lobo na lumipad pabalik. Hindi nagtagal, matagumpay na nasugatan ni Tyr ang mahigit isang dosenang itim na lobo. Nakahiga sila sa lupa habang umaangal sa sakit. Hindi iyon ang katapusan. Lalong nanginig ang lupa matapos maamoy ng ibang mga hayop ang halimuyak ng dugo na nagmumula rito. Napansin tuloy ni Tyr ang sari-saring mga hayop na papalapit sa kanya mula sa paligid. Maaaring makita ang mga tigre, baboy ramo, itim na lobo, at maging ang malalaking sawa na kasing kapal ng mga mangkok. Napapaligiran si Tyr ng isang pulutong ng mga mababangas na hayop, na lahat sila ay nakatitig sa kanya na may dugong mga mata. Lahat sila ay mukhang galit na galit kay Tyr, na parabang sila ay may damdamin. May sira. Ito ay hindi tama sa pakiramdam. Naramdaman ni Tyr ang isang mabangis na aura na nagmumula sa mga halimaw na ito. Nakita niyang kakaiba ang sitwasyon. Tiyak na tunog ng plota ang nagpapa-agresibo sa kanila. Hindi sila mabait. Masasabi ni Tyr na nagbago ang tunog ng plote sa puntong ito. Ang una ay banayad na tunog ay napalitan ng isang rumaragasang ilog. Kaagad pagkatapos, ang mga hayop sa paligid niya ay umungal at hinampes siya. Si Tyr ay hindi partikular na natatakot sa mga halimaw na ito, ngunit marami sa kanila.
Kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang tibay para makipaglaban sa kanila, siya ay nasa panganib. Agad na sinuntok ni Tyr ang ulo ng tigre dahilan para lumipad ito pabalik. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang mga paa sa lupa at bumaril tulad ng isang kanyen sa malayo. Ang braso ni Tyr ay marahas na kinagat ng hindi kilalang halimaw sa daan. Dahil suot niya ang cutter armor, nakaramdam pa rin siya ng matinding sakit na nagmumula sa kanyang braso kahit na hindi makagat ang halimaw. Nang bigla niyang inalog ang kanyang braso, nabasag ng malakas at masiglang aura ang mga pangil ng halimaw. Si Tyr ay naglunsad ng mga pag-atake mula sa kaliwa at kanan, na pinilit ang mga nakapaligid na hayop na lumipad ng paisa-isa. Sa wakas, natuntun niya ang tunog ng plota at mabilis na tumakbo sa kakahuyan. Ang tunog ng himig ay naging mas malinaw habang si Tyr ay tumakbo ng mas malalim sa loob, at mas maraming mga hayop ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang paligid. Matapos tumakbo ng halos 7 o 8 minuto, napansin ni Tyr ang isang lalaking nakatayo sa sanga ng malaking puno sa harapan niya. Ang lalaking iyon ay bihis na bihis. Siya ay may puting mahabang buhok at balbas. Tumutugtog pa rin siya ng kanyang flute. Siya dapat ang may kasalanan. Tumakbo si Tyr patungo sa malaking puno kung saan sinisilong ang lalaki, at nilaslas ito ng kanyang punyal nang walang sinasabi. Ang napakalaking blade glow ay agad na naglaslas sa puno ng kahoy sa kalahati. Boom boom! Ang malaking puno ay biglang bumagsak, at ang lalaking nakatayo sa puno ng kahoy ay pumitik ng 2 beses sa hangin bago lumapag. Ito ay isang matandang lalaki sa edad na mga ika-60 taon na may puting buhok at puting balbas. May bakas ng pagkalito si Tyr sa mga mata ng matanda nang mapagtanto ng huli na nakatitig ito sa kanya. Sino siya? Naguguluhan si Tyr. Sa sandaling iyon, muling itinaas ng matandang iyon ang plote sa kanyang kamay. Tumahimik ka. Hindi nagatubili si Tyr na gamitin ang armor dagger sa kanyang kamay para ipakita ang galaw na ibinigay sa kanya ni Notice. Pinasabog niya siya ng heavenly blade sa sandaling iyon. Sumuray-suray ang matanda upang maiwasan ang ningning ng talim ng muling lumitaw. Isang anino ng kamao ang lumipad patungo kay Tyr mula sa di kalayuan. Ham! Sumimangot si Tyr at subconsciously naglunsad ng pag-atake sa Shadow Punch. Nabasag ng suntok ni Tyr ang Shadow Punch na may muffled sound. Pagkatapos ay napansin niya ang isa pang matandang lalaki na lumalabas mula sa mga palumpong. Ang matandang lalaki ay nakahubad, mukhang nasa edad na 60 o 70 at naglabas ng makapangyarihang presensya. Siya ang naghagis ng naunang suntok. Kasabay nito, ilang mga figure ang lumabas sa paligid ng matanda. Isang matandang lalaki na may hawak na espada, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na naghahampas ng talam, at isang babaeng nasa edad 40 na walang suot na pampaganda. May kabuuang 5 tao ang naroroon, lahat sila ay nakatingin kay Tyr na may masamang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Galing ka ba sa labas ng mundo? Sisigot na sana si Tyr nang mapansin niya ang puting buhok na matandang may hawak na plauta na nagtatanong sa kanya. Pagkatapos ay napansin niya na ang lahat ay sumugod na sa kanya ng sabay-sabay na may balak na atakihin siya. Hoy, hindi kayo naglalaro ng rules. Medyo napatulala si Tyr, hindi niya alam kung bakit ang mga taong ito ay galit na galit sa kanya. Napilitan siyang lumaban dahil wala naman talagang gusto ang mga kalaban niya kundi ang labanan siya. Kabanata 1779. Kin Summers. Ang mga taong iyon ay mga powerhouse ng transformation ngunit ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay kapantay ng antas ni Tyr bago niya kinain ang mga prutas ng salvo. Hindi nakita ni Tyr na masyadong mabigat ang 5-to-1 combat. Nang lumabas ang mapang ipong aura sa kanyang katawan ay bumagal ang lahat. Pakiramdam ng mga kalaban niya ay parang inaapi sila ng bundok na nagpapahirap sa bawat galaw nila. Si Tyr ay hindi sumama sa mga taong ito. Sa halip, mabilis siyang lumingon sa kanila habang naghahatid ng mga suntok. Boom boom boom. Lahat sila ay sunod-sunod na pinasabog ni Tyr. Kitang-kita sa mga mukha nila ang masakit na ekspresyon ng pagkagulat. Sino ka sa tingin mo? How dare you mess with US? Isang boses ng isang matandang lalaki ang narinig sa background sa sandaling iyon. Isang putok ng blade energy ang dumating kay Tyr sa ere ilang sandali pa. Dumilim ang mukha ni Tyr. Direkta niyang iniwasan ang blade energy. Ang enerhiya ay bumagsak sa malaking puno sa likod niya na agad na sumabog sa kalahati.
Sa isang kisap mata, isang figure ang sumulpot mula sa kabilang direksyon at lumitaw sa harap ni Tyr. Swoosh swoosh swoosh. Ang crisscrossed blade energy ay bumaril sa kung saan-saan, kaya ginamit ni Tyr ang kanyang armor dagger para alisin ang enerhiya ng blade. Cataclysmic Gash. Ang lalaking iyon ay nagpakawala ng dagandong sa eksaktong sandaling iyon. Daan-daang mga blade energies ang lumitaw ng wala saan sa paligid niya, sa kalaunan ay nagsanib sa isa. Pagkatapos ay inihagis ito kay Tyr. Paghati sa lupa. Naramdaman na ni Tyr ang hindi kapani-pani walang lakas ng kalaban sa harap ng nakakatakot na pag-ataking ito. Ang kapangyarihan ng lalaking ito ay umunlad hanggang sa huling yugto ng pagbabago. Hindi nangahas si Tyr na harapin ito ng walang ingat, kaya agad niyang ipinakita ang Splitting Earth, ang pinakamalakas sa 7 blade form na magagamit niya. Nang bumangga ang enerhiya ng Talem sa ningning ng Talem, ang nakakatakot na kapangyarihan ay tumaga sa paligid at nagdulot ng kaguluhan. Pinilit din itong umatras ang mga weirdong iyon sa nag-aaway na pares. Boom! Sa kabila ng dumadagandong na ingay, nanatili si Tyr sa lupa habang hawak ang armor's dagger. Habang may hawak na espada, sunod-sunod na umatras ang lalaki sa kabilang banda. Napabuga siya ng subo ng dugo nang sa wakas ay napatigil siya. Noon lang nagkaroon ng malinaw na larawan si Tyr kung sino ang taong ito. Siya ay humigit kumulang 70 taong gulang na may mahaba at gusot na buhok, isang itim na espada sa kanyang kamay, at isang balbas na hindi niya inahit. Sa sandaling makita ni Tyr ang lalaking ito, naramdaman niyang parang may kidlat na tumama sa kanyang kaluluwa. Ikaw, kuya, okay ka lang. Nang mapansin ng iba na nagsusuka ng dugo ang matanda, sinugod nila ito ng mabilis hanggat maaari at tiningnan siya ng may pag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang matandang ito, walang duda, ang pinakamatanda sa 5 individual na iyon. Anong makapangyarihang binata? Ungol ng lalaki sa hindi makapaniwalang tono, saka itinutok ang espada kay Tyr. Ikaw, galing ka sa labas, di ba? Sino ka ba? Sumilip ang maitim na mata ni Tyr sa matanda. Pinag-aralan niya ang bawat detalye ng anyo ng lalaki, ayaw niyang maalis ang tingin sa kanya. Siya ay nagtataka, natuwa, ngunit hindi makapaniwala at the same time. May impresyon si Tyr na iba't ibang emosyon ang tumatakbo sa kanyang puso, tama. Sari-saring mga pag-iisip ang tumatakbo sa kanyang isipan, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Samantala, nagtatanong pa rin sa kanya ang matanda. Mukha naman siyang masungit, pero walang pakialam si Tyr. Tinitigan lang niya ng mabuti ang lalaki, at isang baha ng alaala ang bumabalik sa kanya. Siya ba yun? Siya ba talaga yun? Paulit-ulit na tinatanong ni Tyr sa isip niya kung talagang ang lalaking iyon ang matandang iyon. Hindi niya lubos na matiyak kung siya nga iyon, ngunit kahit papaano ay nakatitiyak siyang siya iyon. Sinabi ni Silas bago pumasok sa Hellsby Mountain na kabilang siya sa huling batch na dumating. Kung nabubuhay pa siya, maaaring nakita na siya ni Tyr pagkatapos niyang makapasok sa Hellsby Mountain. Sa napakaikling panahon, nagkatotoo ang mga salita ni Silas. Naramdaman ng lalaki na may mali sa tingin ni Tyr sa kanya, "Young man, why do you keep on staring at me?" Huminga ng malalim si Tyr at tuluyang kinalma ang kanyang isipan mula sa walang katapusang pag-iisip. Aniya, mahigit 2 dekada na. Napakabata ko pa noon, kaya malamang na nagbago ang hitsura ko. Natural lang na hindi mo ako kilalanin, pero wala ka pa ring pinagbago. Binata, ano ang ibinubulong mo? Mabilis na humakbang si Tyr patungo sa lalaking iyon, ngunit ang biglaang paggalaw nito ay nagpasinday agad sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ipinakita lamang niya ang kanyang nakakatakot na malakas na lakas. Ikaw ba? Kin Sommers. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Tyr ang pananabik sa kanyang puso at sinigaw ang pangalang iyon. Natigilan ng 6 na tao sa kanyang tapat, lalo na ang matanda, na natigilan ng marinig ang tanong. Kin Sommers. Napakatagal na nang may nagbanggit ng kanyang pangalan simula nang pumasok siya sa mundong ito 20 taon na ang nakararaan. Kaya, nang marinig niya ang mga salitang ito, maging siya ay naramdaman na ang pangalan ay parang banyaga sa kanyang pandinig. So, ikaw ba si Kin Sommers? Tanong ulit ni Tyr sa nanginginig na boses. Bahagyang gumalaw ang mga labi ng matanda, ngunit hindi agad ito tumugon. Sa halip, gumawa siya ng isang maliit na hakbang patungo kay Tyr. Maya-maya ay huminto siya mga kalahating metro ang layo sa kanya.
Mukhang nakilala niya si Tyr sa puntong ito. Kaya, inabot niya at marahang hinawakan ang pisngi ni Tyr. Nagkomento ang matanda, kamukhang kamukha mo siya. Napakahawig niya. Si Tyr ay halos 6 na taong gulang nang umalis siya, ngunit ang kanyang mukha ay sapat pa rin upang i-jogging ang kanyang memorya pagkatapos ng higit sa 2 dekada. Nakatayo lang doon si Tyr, hinayaan ang kanyang mga pisngi na hawakan. Namumula na ang kanyang mga mata sa puntong ito. Samantala, bahagyang nanginginig ang matandang nakatayo sa tapat niya, namumula na rin ang mga mata. Tanong niya, ikaw ba si Tyr? Lolo. Sa wakas ay tumawag si Tyr. Ang 5 tao pa doon ay natigilan. Lolo. Apo ba ni kuya ang binatang iyon? Tyr, ikaw talaga. Oo, ako ito. Sa puntong ito, walang mga salita upang ilarawan ang tuwa ni Tyr. Paliwanag niya, sinabi nila na nagdala ka ng isang koponan sa Hellsby Mountain 20 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ka na lumabas mula noon. Iniisip ko lang kung makikita kita muli kapag pumasok ako sa oras na ito. Hindi ako umaasang makikita kita. Hahaha, ikaw talaga. Apo, hindi ko talaga akalain na pupunta ka dito. Tingnan mo, ang lakas mo ngayon. Bulalas ni Kin, na tuwang-tuwang hinawakan ang mga kamay ni Tyr habang humahagalpak sa tawa. Kuya, apo mo ba talaga ito, Tyr? Sabay-sabay na lumapit sa kanila ang 5 tao habang ini-inspection si Tyr mula ulo hanggang paa. Hahaha, hindi ka namin nakilala. Paano ka napunta dito, binata? Paano mo nagawang maging napakalakas sa murang edad? Ang iba ay maaaring hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas sa loob ng mahabang panahon, kaya natural, napukaw ni Tyr ang kanilang interes. Pakiramdam ni Tyr ay para siyang circus monkey na pinagmamasdan ng iba. Kabanata 1780. Isang pagsasama-sama ng pamilya. Come. Allow me to introduce you. These people came here with me last time, sabi ni Kin sabay turo sa 5 pang katabi niya. They're now my sworn brothers. His name is Oden. Iminuwestre ni Kin ang matanda na may hawak na espada. Siya ang pangalawa kong kapatid. Maaari mo siyang tawaging Lolo Oden. Ang pangalan niya ay Harlan, at siya ang pangatlo sa pila, patuloy niya habang itinuturo ang maputing buhok na may hawak na plauta. Ito ang ika-4 na kapatid na lalaki, si Arlan, ang ika-5 kapatid na babae, si Karine, at ang ika-6 na kapatid na lalaki, si Emra. Isa-isang ipinakilala ni Kin ang kanyang mga kaedad kay Tyr, at binati naman sila ni Tyr bilang ganti. Tinawag niya sila bilang Lolo Oden, Lolo Harlan, Lolo Arlan, at Lola Karine. Tyr, I'm afraid it is getting late. Let's leave this site and return to our home, udyok ni Kin. Okay. Ngumiti si Tyr at tumango. Pagkatapos ay itinaas ni Harlan ang plote sa kanyang kamay at nagsimulang tumugtog ng napakapayapang himig. Ilang iba pang mga hayop ang lumitaw mula sa nakapalibot na gubat na halos kaagad. Ang lahat ng mga hayop na iyon ay mga tigre, na may matutulis na mga kuko at mga pangil na nakausli sa kanilang mga bibig. Mas matangkad sila sa karaniwang lalaki. Si Tyr ay instincted up, ngunit si Karine ay ngumiti at umaliw, huwag kang matakot. Ang mga halimaw na ito ay maaaring paamuin ng beast taming ballad ni Lolo Harlan. Hindi ka nila sasalakayin. Tumalon na si Harlan at tumalon sa likod ng isa sa mga tigre sa puntong iyon. Mabilis namang sumunod ang iba, isa-isang tumalon sa likod ng iba pang tigre. Napahanga si Tyr. Wow! Ito ay hindi ka panipaniwala. Magagamit talaga ni Lolo Harlan ang musika para kontrolin ang halimaw. This method is nothing in the ancient martial arts world, paliwanag ni Kin pagkatapos tapikin si Tyr sa balikat. Tara na. Tumayo ka na dyan. Nag-aalala siya na hindi pa nakasakay ng tigre si Tyr. Kaya naman ang duo, Lolo at Apo ay sumakay sa iisang tigre. Ipinagpatuloy ni Harlan ang pagtugtog ng kanta gamit ang kanyang flute sa kanyang kamay pagkatapos noon. Ang 6 na tigre ay sumugod sa gubat sa napakabilis na bilis. Ito ay isang desenteng laki ng gubat. Tumakbo sila ng halos 10 minuto sa gubat bago nakarating sa isang tila baog na lugar. Maraming kahoy na bahay ang makikita na nakatayo doon, na lahat ay tila napaka-primitive. Harlan, go call a wild boar. It'll serve as our dinner tonight. Karine, go get the fruit wine you've brewed.
Tonight, I'd want to have a good drinking session with my apo. Tumango si Harlan, pagkatapos ay lumakad papunta sa malapit na maliit na dalesdes at sinimulang hipan ang plote sa kanyang kamay. Maya-maya, napansin ni Tyr ang isang baboy ramo na kalahati ng taas ng tao na tumatakbo patungo sa kanyang tagiliran. Sa dekalayuan, may malaking bato. Ang ibabaw ng malaking bato ay escarlata, na parang permanenteng nabahira ng dugo. Napansin ni Tyr ang pagtakbo ng baboy ramo patungo sa malaking bato na parang agresibe. Boom! Ang baboy ramo ay bumagsak sa bato sa isang malakas na kalabog, na nagwiwisik ng sariwang dugo sa lahat ng dako. Agad itong pinatay on the spot. Tumigil si Harlan sa paghihip ng plota. Lumapit sina Arlan at Emre sa patay na baboy ramo. Sinimulan nilang alisan ng tubig ang bangkay ng dugo at pinagbabalatan ito ng dalubhasa. You can actually do that. Natigilan si Tyr. First time niyang nasaksihan ang isang tao na gumagamit ng ganitong brutal na paraan para manghuli. We relied a lot on your lolo Harlan over the past 20 years, Kin said with a chuckle. Thanks to his beast-taming ballad, we have a wide selection of beasts that we can consume without our running out. Siyempre, ang lola mo. Napaka-resourceful din ni Karine. Pumitas siya ng maraming prutas at nagtimpla ng alak para sa atin. Naalala tuloy ni Tyr ang mga mahiwagang prutas na iyon na nakita niya sa kakahuyan noon. Lolo, iba ang lugar na ito sa ibang bahagi ng mundo, aniya. Marami akong nakitang prutas sa kakahuyan na ito nang pumasok ako ngayon lang, na lahat ay hindi pa nakikita sa labas. Hindi ba mga mahiwagang prutas iyon? Tama. Maraming mahiwagang prutas at mahiwagang halamang gamot dito, sabi ni Kin sabay tango. Nakaubos din kami ng malaking halaga sa paglipas ng mga taon. Ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga tuntunin ng pagtaas ng aming lakas ng paglilinang. Wala sa amin ang nasa Transformation Realm noong kami ay dumating. Nakapasok na tayong lahat sa Transformation Realm sa pamamagitan ng pag-asa sa mga prutas na nakatanim dito. Imposible para sa amin na madagdagan ang aming kapangyarihan ng mabilis sa totoong mundo. Pumasok na si Kin at ang grupo niya sa Transformation Realm sa napakabilis na bilis sa loob ng 20 taon. Si Andraste, nakapantay ni Kin sa mga tuntunin ng lakas ng paglilinang, ay kailangang umasa sa matinding paraan para makapasok sa Transformation Realm. Sa madaling salita, ang mga makamundong henyo tulad ni Tyr at Vlad ay napakabihirang sa mundong ito. Bakit ka pumasok sa Hellsby Mountain noon, Lolo? Tanong ni Tyr. Bago iyon, ano ang naranasan mo nang pumasok ka sa sinaunang martial arts world sa pamamagitan ng isang imbitasyon? I was already a transcendent fighter when that happened, sabi ni Kin habang hinihimas ang kanyang balbas gamit ang kanyang kamay. Dapat mong malaman na may agwat sa pagitan ng komunidad ng martial arts at ng sinaunang martial arts mundo ng Celestial Empire. Ito ay mahirap para sa mga mortal na makipag-ugnayan sa sinaunang martial arts world. Habang lumakas ang aking lakas, unti-unti kong napagtanto na may iba pang kaharian sa itaas ng Transcendent Realm. Gayunpaman, dahil sa mga mapagkukunan ng ating pamilya noong panahong iyon, imposible para sa akin na umunlad sa susunod na antas. Hanggang sa nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa sinaunang martial arts world isang araw. Sinong sinaunang martial arts na pamilya ang nagpadala sa iyo ng liham ng paanyaya na iyon? Malakas na pagtataka ni Tyr. Hindi isang pamilya ang nagpadala sa akin ng liham ng imbitasyon, ngunit isang organisasyon na tinatawag na Terrigon Order, tugon ni Kin. Terrigon Order. Medyo matagal na ako sa sinaunang martial arts world, nagdududang tanong ni Tyr. Gayunpaman, hindi ko pa narinig ang organisasyong ito. Nabura ang organisasyong iyon 20 years ago, nakangiting sagot ni Kin. Sa katunayan, karaniwan na para sa mga organisasyon sa sinaunang martial arts world na magpadala ng mga imbitasyon sa mga mortal na lungsod. Maraming mga pamilya o organisasyon ang lihim na nagpapadala ng mga tao upang bantayan ang mga mortal na lungsod. Kapag natuklasan nila na ang mga mortal na lungsod ay may mga mahuhusay na tao, sila ay magpapadala ng mga imbitasyon at magre-recruit sa kanila sa kanilang mga organisasyon. Ako ay napili ng Terrigon Order noon. Inimbitahan nila akong sumali sa kanilang organisasyon pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos akong sumali sa order, nagkaroon ng some changes sa loob ng organisasyon.
Pagkatapos noon, wala na akong choice kundi umalis sa organisasyon. Palagi kong nais na sumali sa ibang mga organisasyon pagkatapos kong umalis upang mapabuti ang aking lakas, ngunit sa kalagitnaan ng aking paglalakbay, nalaman ko ang tungkol sa ipinagbabawal na lupain sa Hellsby Mountain. May mga taong espesyal na nag-organisa ng mga tao na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Hellsby Mountain noong oras na iyon, kaya natag ko sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ako nakaalis sa lupaing ito pagdating ko. Mula noon, napadpad ako rito sa loob ng halos 2 dekada. Huminga ng malalim si Tyr, saka tumingin sa iba na nandoon. Tinanong niya, pumasok din ba sila kasama mo noon? Tama. Sabay kaming pumasok noon, paliwanag ni Kin sabay tango. Higit sa 30 kami sa kabuuan noong panahong iyon. Iilan lang sa amin ang nabubuhay sa huli. We became sworn brothers later. Naging kuya nila ako dahil ako ang pinakamatanda.